Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagrigodon sa huling araw ng sesyon ng Senado kanina. Binakante ng mga dumalong senador lahat ng posisyon sa Senado, kabilang ang Senate Presidency at chairperson ng mga komite. Kabilang sa mga dumalo ang 11 dating minorya at si Senador Cheese Escudero, habang wala naman ang paksyon ni Senador Alan Peter Cayetano. Itinalaga ng mga nasa sesyon si Senador Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President at Senate President pro tempore. Ang iba pang update kaugnay dyan sa pagtutok live ni Sandra Aguinaldo. Sandra? Vicky Emil Cara, may malaking sorpresa nga na naganap dito sa Senado at yan nga po yung pagdating ni Senador Cheese Escudero at siya po ay sumama dito sa minorya na ngayon ay tinatawag na new majority. Alas 3 ng hapon, dumating sa session hall ng Senado ang 11 minority senators. Gaya ng nagdaang 2 araw, hindi sumipot ang mayorya na kinabibilangan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Pero dakong alas 3:20 ng hapon, biglang dumating si Senador Cheese Escudero na dating kasama sa grupo ni Cayetano. Niyakap siya ng ilang senador. Kasunod nito, umakyat sa upuan ng Senate President si Senador Sherwin Gatchalian upang buksan ang sesyon. The 69th session of the Senate in the first regular session of the 20th Congress is hereby called to order. Ang Senate Secretary na iniluklok ni Cayetano ang dapat magsasagawa ng roll call pero tumanggi ito. The Secretary refused to call the roll. Sa pag-anib sa kanila ni Escudero, ang dating 11 minority senators naging 12, bilang na mas marami sa 10 ng grupo ni Cayetano. With 12 senators present, the chair declares a quorum. Mr. Presiding Officer, I move to declare all elected positions in the Senate vacant. Is there any objection? Duly seconded. The motion is approved. Kasunod, naluklok si Gatchalian bilang Senate President pro tempore na kaagad nanumpa. Si Senador Mig Zubiri naman ang chair ng Senate Committee on Rules at ng Committee on Foreign Relations. Si Senador Erwin Tulfo itinalaga bilang chairman ng Blue Ribbon Committee at Social Welfare. Si Senador J.V. Ejercito ang chairman ng Finance Committee. Senador Tito Soto, chair ng National Defense. Senador Ping Lacson, chair ng Public Order Committee and Accounts. Si Senador Raffy Tulfo, chairman ng Public Services. Senador Bam Aquino, chairman ng Basic Education. Si Senador Kiko Pangilinan ang Committee on Agriculture. Senador Ariza Ontiveros sa Health. Senator Lito Lapid, Games and Amusement. At Senador Cheese Escudero sa Committee on Housing. Itinalaga namang Senate Secretary si Ray Bantug. At Sergeant at Arms naman si dating Police Major General Alfredo Soto Corpus. Ipinaliwanag ni Gatchalian ang basihan ng kanilang aksyon ngayong araw. Anya, naghintay sila sa ibang kasamahan na senador para dumalo sa sesyon. We are compelled to call the session to order today. After the Senate adjourned on May 26, 2026, session was scheduled to resume on Monday, June 1, 2026, and on Tuesday, June 2, 2026. But the former Senate President failed to appear in both instances. Further, Article 6, Section 16(5) of the Constitution provides that neither House shall, during sessions of Congress, adjourn for more than 3 days without the consent of the other House. The Senate has been adjourned and unable to resume session for the past 2 days, placing us on the brink of constitutional violation had we not convened today. Thus, in the absence of a duly consulted postponement and the continued absence of the former Senate President pro tempore, and members of the majority, we are compelled to call the session to order. Inilatag din niya ang legal na batayan kung bakit 12 senators lang at hindi 13 ang bilang na ginamit nila para magdeklara ng quorum. The quorum of 12 is based on majority of 22 senators
over whom jurisdiction can be obtained by the Senate. This is in full accord with the ruling of the court in Avellino versus Cuenco, that an absolute majority of 12 out of the 23 members can constitute a constitutional majority of the Senate for quorum purposes. Ang tinutukoy na Supreme Court decision ay ibinaba noong March 4, 1949 sa kasong Jose Avellino versus Mariano Cuenco. Sa naturang kaso, kinilala din ng Supreme Court na hindi 24 senators ang dapat pagbatayan ng quorum. Kaya para sa new majority, 22 senators na lamang ang kabuang bilang nila dahil nakakulong ang isa habang nagtatago naman ang isa pa. Bago matapos ang sesyon, naitalaga naman si Gatchalian bilang acting president ng Senado. Let the record reflect that the chair, as Senate President pro tempore, shall serve as acting president pursuant to Rule 5. Yes. Presiding officer of the Senate of the rules of the Senate. I move that the President of the Republic of the Philippines and the House of Representatives be informed of the election of Senate President pro tempore and acting Senate President Sherwin Gatchalian. I so move, Mr. President. Is there any objection? Hearing none, the motion of the majority leaders hereby approved. I move that the first regular session of the 20th Congress of the Philippines on the part of the Senate be adjourned sine die. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The first regular session of the 20th Congress of the Philippines on the part of the Senate is adjourned sine die. Sa press conference ni New Majority spokesperson Erwin Tulfo, pinaliwanag nito na nananatiling Senate President si Cayetano dahil hindi nila nakamit ang bilang ng 13 senators para maalis ito sa pwesto. We cannot touch the Senate presidency because we don't have 13. Pero pagkatapos ng press conference, naglabas ng pahayag ang bagong Senate Majority. Nilinaw nila, hindi na raw si Cayetano ang Senate President dahil diniklara nilang bakante ang lahat ng posisyon, kabilang ang posisyon ng Senate President. Hindi lang daw naihalal si Gatchalian bilang Senate President dahil kailangan ng 13 na boto ng mga senador sa ilalim ng konstitusyon. Sa isang pahayag, nagpaliwanag naman si Escudero sa kanyang naging pasya. Anya, hindi na raw katanggap-tanggap ang nangyaring impasse o deadlock sa Senado. Hindi raw pwedeng manatili sa ganitong sitwasyon ng Senado dahil naapektuhan na ang mismong kakayahan nitong gampanan ang tungkulin sa bayan. Kapag masyado na raw masidhi ang dibisyong politikal at naapektuhan na ang kanilang mandato, kailangan na raw unahin ang Senado bago ang sarili. Pero sinabi rin niya na wala siyang sinasamahan o iniiwan ng grupo, pangkat o paksyon. Sabi naman ni Gatchalian, kasunod ng nangyari kanina, meron na daw ngayong functioning Senate. Ang gusto namin bumalik na sa trabaho. Hindi tayo pwedeng ganito for the rest of our lives. Ang dami nakabinding na legislation. Nang tanungin naman kung paano nakumbinsing sumama sa kanila si Escudero, paano nyo na-convince si Senator Cheese, sir? Kara, dahil nga dito sa pagbabago ngayon dito sa Senado ay pinagbigay alam na raw ng new majority sa House of Representatives at maging sa Malacanang ang mga naging pagbabago dito. Kara? maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Illegal naman ang turing ni Senador Alan Peter Cayetano sa pagbakante sa lahat ng posisyon sa Senado kanina. Wala rin siyang balak kilalanin ang pagtalaga kay Senator Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President at pagkakahalal bilang Senate President pro tempore. Tuloy na tuloy din daw ang Blue Ribbon Committee hearing bukas kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Yan naman ang tinutukan live ni Mark Salazar. Mark! Kaya nga bukas Emil ay nagbabadya yung tensyon dito sa Senado dahil nga sa Facebook Live ni Senator Alan Peter Cayetano yung kanyang reaksyon sa naganap na kudita dito. Kagaya ng binanggit mo, dahil hindi niya kikilalanin ang reorganization na naganap dito at ipipilit daw nila ni Senador Rodante Marcoleta ang kanilang Blue Ribbon Committee hearing bukas at nanawagan siya ng mga supporters na samahan sila rito sakaling hindi raw sila papasukin bukas. Bati sa lahat ng ating mga kababayan
Walang intensyon si Senador Alan Peter Cayetano na kilalanin ang nangyaring reorganization ng Senate leadership kanina nang iluklok si Senador Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President. Giit ni Cayetano, 13 ang kailangang numero para palitan siya at mag-reorganize ng Senate leadership at committee assignments. At hindi 12, gaya ng numero kanina na nagluklok kay Senator Win Gatchalian bilang Acting Senate President. Ang nakalagay sa konstitusyon ng Pilipinas, pwedeng mag-conduct ng business ang Senado by a majority of all its members. Ang majority po ng 24 ay 13 po. 13 po ang numero. Yung sinasabi po nilang kaso, yung po ay ibang-iba. Nag-adjourn po kami nung nag-walk out sila. So that means they have to call the roll at kailangan 13. Yung binabanggit nilang kaso po, inahamon ko lahat ng abogado. It is not applicable kasi doon po tuloy-tuloy yung sesyon. Tinigil tapos sinabing may continuing quorum po sila. Kung titingnan niyo po ang Rule 1 and 2 ng Senado na ayon to sa Philippine Constitution para i-elect ang Senate President at ang Senate President pro tem or pro tempore ay kailangan po 13. So paano po nila alisin si Senator Loren Legarda kung 12 lang po sila? At kung siya ay nananatiling Senate President, habang nag-elect naman ng bagong pro tempore, hindi rin daw siya pwedeng palitan bilang presiding officer dahil wala sa mga kondisyon sa Senate rules. She or he shall only become acting president in the case of subsection C, which says, in the event of resignation, hindi po tayo nagre-resign. Removal, hindi po nila ako naalis. Death, buhay pa naman po siguro ako, hindi po AI to. Hindi po AI ang kumakausap sa inyo ngayon, buhay pa ho ako. Absolute incapacity, siguro naman po nakikita nyo, nakakapag-isip po ako, nakakapagsalita po ako. So wala pong ground para magkaroon ng acting president. Senator Win, Lucian, ingat kayo dyan. You're playing around with fire. This is not just about the Senate. This is about the Philippine Constitution. Dalawang agenda ang ipipilit daw ng grupo ni Cayetano na matuloy habang inilalaban ang kanilang puder sa plenaryo. We need the impeachment to be fair and impartial. We need to investigate the flood control scam in a very impartial way that will be satisfactory to all our people. And we need a functioning Senate, an independent Senate. Huwag niyo po kaming alalahanin mga kababayan, okay po ako. Bukas, itutuloy daw nila ni Senator Rodante Marcoleta ang nakatakdang Blue Ribbon Committee hearing. You can try to stop us, but you will be stopping the Filipino people. So sa ating mga kababayan who wants to pray or have a prayer vigil sa Senado bukas, pumunta po kayo. Pag hindi po kami pinapasok, sama-sama na po tayo outside the kulambo. Ang problema po, pag in-outside nyo the kulambo, ang mga legitimate leaders ng Senado, para nyo na pong sinabing sinunog nyo po ang Philippine Constitution. Walang order of business bukas, yung bagong leadership. At kaya wala kang makikita na visible preparation dito. Pero of course, kung pupunta yung mga senador sa grupo ni Senator Cayetano, pwede silang pumunta sapagkat opisina nila ito. But whether they can mount yung Blue Ribbon Committee hearing dito, mangangailangan sila ng manpower from stenographer to journal officer, an entire secretariat. Of course, ang secretariat na ito ay nasa ilalim na ng bagong halal na Senate Secretary at ng bagong Sergeant at Arms sa bagong pamunuan. Kaya hindi nakikita ng mga nasa Senado ngayon ang viability ng isang committee hearing bukas dito, Emil. Maraming salamat, Mark Salazar. At ngayon, makakapanayam natin live si Senator Ping Lacson. Magandang gabi po, Senator Lacson. Yes, magandang gabi, Ms. Vicky, at magandang gabi sa lahat ng nanonood at sumusubaybay. Senator, naninindigan po si Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin po ang Senate President at hindi raw naaayon sa konstitusyon ang ginawa ng inyong grupo kanina. Ano po? Kailangan daw kasi ng 13 senador para magkaroon ng quorum at para magpatupad ng reorganization ng Senado.
Ano pong tugon nyo rito? Yan ang problema kasi ang venue dapat, ang proper venue ng debate sa plenaryo. Monday hinintay namin sila, Tuesday hinintay namin sila, kanina hinintay namin sila. Sa Facebook naman siya nag-i-speech. So paano kami magdidebate kung nasa Facebook siya at kami naman ay nasa plenary? So yun ang problema. So ang realidad, 12 kami, 10 sila, ano yung majority? At this is not without legal basis at saka president. Dahil yung Abilino versus Cuenco, maliwanag na yung 22 kami ngayon. Dahil nga yung dalawa indisposed at sinasabi doon, outside the coercive power of the Senate. At hindi makokompel ang kanilang attendance. Yun ang operative words doon sa ruling na yun. Tapos 2015, nung tumawag si Senate President Drilon noon, ang naging base number noon 17. Kasi I think 3 o 4 ay nasa abroad at yung 3 ay nakakulong. So ang naging majority noon nakapag-conduct ng business at nakapag-elect 12. So pinag-aralan namin to kasi kaninang alauna nung nalaman naming mag-aatin ng session si Senator Chis Escudero, tinawag namin yung aming mga legal staff at aming diniscuss kung ano yung pwedeng mangyari. At yan na nga yung nangyari. Nag-reorganize kami. Mayroong motion to declare all positions vacant, including that of the Senate President. But we could not yet elect a new Senate President kasi sa Constitution, maliwanag na 13 ang bilang na kailangan. Tsaka kanina rin, sinabi ni Senator Gatchalian na ayon nga sa rules ng Senate, the Senate cannot adjourn for 3 straight days. So to set the record straight, Senator Lacson, si Senator Alan Peter Cayetano pa rin ba ang Senate President o hindi na? Hindi na. Kasi vacated na yung kanyang posisyon. Bakante ngayon ang posisyon ng Senate President. Now, we're waiting for the 13th Senator para makapag-elect kami ng bagong Senate President. Now, if the new minority group makakaproduce naman ng 13, which I doubt, pwede sila mag-elect ng kanilang Senate President. Kaya maliwanag ngayon, 22, 12 kami, 10 sila, at wala kaming session. Unless tumawag ng special session ng Pangulo, hindi kami makapag-elect ng mga bagong officers ng Senado. Pero Senator, kanina po, merong ipinamahagi na sulat nga si Cayetano na nagdeklarang nakasinadye adjournment na ang Senado. Natanggap niyo ba ang letter na ito? Pwede nga bang magdeklara ng sinadye adjournment sa pamamagitan ng isang sulat? Hindi, illegal yon. Marami siyang illegal na ginagawa . Kasi unang-una, illegal yung hindi sila nag-a-attend ng session, nagbo-boycott. Dahil mandato namin yan na pag weekdays, 3:00, dapat nag-conduct kami ng business, nag-open ng session. So kanina, yun ang pinaka-illegal kasi bigla siya nag-declare ng isinidye para hindi maituloy yung session kaninang 3:00 na hindi namin sinunod. Kasi ora mismo, nung 3:00 na, saka pa lamang nagdi-distribute ng kalatas, ng sulat sa bawat senador na sinidye ng araw. Pero hindi totoo yun. Senator, sa pahayag ng bagong mayorya, bakante nga ang posisyon ng Senate President. Pero hindi pa nyo formal na mailuklok sa pwesto si Senate President Pro Tempore Win Gatchalian dahil kulang pa po kayo sa kinakailangang 13 boto. Bukod po kay Senator Chis Escudero, meron na bang ibang aanib sa inyong new majority? Yun ang hindi natin alam. As days go by, bago mag-open yung session, yung second regular session sa July 26, mali natin, baka maging yung SB 11 na SB 12 na ngayon, maging SB 13, 14, 15. We do not know. So let's see. Senator, yung pagdating kanina ni Senator Escudero, yung naging crucial development para makuha ng inyong grupo, yung majority. Ano ba ang kwento sa likod niyan? Sino po kaya ang kumausap kay Escudero? Kusang loob niya yan, base na rin sa kanyang pahayag kanina, hindi niya na masikmura yung nangyayari, yung impasse, yung kaguluhan. At kami, nagpapahayag kami ng appreciation at saka yung paghanga sa kanyang concern, sa kanyang pagmamahal sa Senado. Wala siyang hiningi, maski wala siyang kondisyon at nalaman lang namin na siya i-attend ng session kaninang 1:00 nung kami nagko-caucus, kaming 11.
Pero Senator, meron kayang deal na na-workout dito? Ibig ba sabihin nito, ligtas na siya sa mga flood control issue na kinakasangkutan niya? As far as I know, walang kondisyon, basta't kusang loob niya na para mailigtas ang dignidad, ang integridad at yung reputasyon ng Senado, yun ang number one sa kanyang consideration nung nagpasiya siya na sumipot sa session kanina. Katunayan, hindi naman siya talagang totally nag-align sa amin. Ang sabi niya, gusto niya lamang iligtas yung kapakanan ng Senado, kaya siya nag-attend kanina para ma-break yung impasse, para maging 12 kami. Pero Senator, nung kayo po yung pinuno nga ng Senate Blue Ribbon Committee sa investigasyon nga ng flood control projects, si Escudero ay kasama sa mga pangalang binanggit ni dating DPWH Yusek Roberto Bernardo na tumanggap umano ng kickback nga sa flood control projects. How do you reconcile this po sa kanyang pag-anib sa bagong majority? Well, ang pagsanib niya sa bagong majority ay sarili niyang desisyon. Hindi kami nag-usap tungkol sa flood control. Katunayan, nananatili yung aking rekomendasyon bilang chairman. Dahil nga kinulang ako sa majority signatures, so ginawa ko na lang na progress report ng chairman at pinadala ko sa ombudsman. At hanggang ngayon, nagkakaroon ng preliminary investigation laban sa ibang mga senador, kasama siya. So walang konsiderasyon, ngayon, nasa sa kanya na ipagtanggol ang kanyang sarili sa nagaganap na preliminary investigation. Kung siya ay sampahan ng kaso ng ombudsman, siguro, kung plunder yan, no bail, makukulong siya katulad ni Senator Jingo Estrada, katulad din ni Senator Villanueva na ngayon, ganun din, undergoing preliminary investigation. So, wala na sa kamay namin yon dahil ako, naipadala ko na sa ombudsman lahat ng ebidensya. All the pieces of evidence, documentary, testimonial, lahat na andun na. At bahala na yung Office of the Ombudsman mag-evaluate. Kasi remember, yung sa akin, yung sa amin, recommendatory yun. Although I will, without getting credit, malaki naman ang naitulong namin. Kaya yung mga sinasabi ng minorya ngayon, na kami raw ay namimili, ako'y namimili at selective doon sa aming gustong irekomenda para makasuhan. Hindi po totoo yun. Kung saan po umabot ang ebidensya, kaya nga po nagkakatampuhan na kami ng aking mga ibang kasamahan na sasangkot doon sa flood control anomalies. Ako po binigyan ng trabaho, sinundan ko lang yung ebidensya at kung saan nakarating, doon ang aking isinabit sa ombudsman. Senator Lacson, may ilang katanungan po ang ating kasamahan dito na si Emil Sumangil. Senator, magandang gabi po. Sa Facebook post, Senator, ni Senate President Alan Peter Cayetano, ang binabanggit niya at ang kanyang binibigyan diin, tuloy ang committee hearing bukas, partikular po sa flood control scandal. May binabanggit din po siya, Senator Lacson, na kung hindi raw sila papapasukin, humihingi siya ng suporta sa kanilang mga taga-suporta na mag-prayer vigil na. Meron ho bang ganoong senaryo na posibleng mangyari bukas, Senator Lacson, sir? Hindi ko alam. Depende sa demeanor nila yon. Kung manggugulo sila, meron kaming sergeant at arms na siya mga ngasiwa ng orderliness at saka ng decorum dito sa Senado. Sa ngayon, ang sasabihin ko lang, illegal yung gagawin nilang pagsasagawa ng hearing kasi nga vacated na at may bago ng chairman yung Blue Ribbon Committee. Sa ngalan po ni Ms. Vicky Morales at ni Ms. Cara David, maraming salamat at magandang gabi. Senator Ping Lacson. Magandang gabi. Wala namang nakikitang mali ang palasyo sa pagkakaluklok kay Senador Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore na ayon umano ito sa batas. Nakatutok si Ivan Mayrina. Bago ang naging pagluklok kay Senador Win Gatchalian bilang Acting Senate President at Senate President pro tempore, may mensahe si Pangulong Bongbong Marcos sa mga senador. Get back to work because it's important. Ang dami natin kailangan gawin. Sabi pa ng Pangulo, ang mga nangyayari sa Senado nakakaapekto na sa kredibilidad nito. I'm afraid whatever, all these events that we have been witnessing has thrown the Senate and its leadership into the whole Senate into disarray. It has discredited the leadership.
and it has stopped the essential business of legislation in government. Isa sa mga kailangang agaran tutukan sana ng Senado halimbawa, ayon sa Pangulo, ang supplemental budget na maaaring kailanganin sa pagtugon ng gobyerno sa oil crisis. We are trying to achieve some form of stability so that people can get on with their lives, so that people can plan ahead for their future, so that people can count on the assistance of government during this time of an emergency. Pinalagan yan ni Senador Alan Peter Cayetano sa isang Facebook Live. I'd like to confirm that at least twice, pinaabot namin sa Malacanang. Pag ready yung bills nila, anytime kami. In fact, may LEDAC dapat 2 weeks ago. Tinawagan pa ako ng head ng LEDAC kung tuloy. Sinabi ko, anytime. Sila pong hindi nagtuloy. And then there was one more conversation where sinabi nila hindi pa handa yung mga bills na ilalabas nila. And assuming may bills po sila, sa committee po muna lalabas yon. So, ito lang ay confirmation na ang pinararating sa Malacanang at pinaparating sa ating Pangulo ay mga maling impormasyon. Kasunod naman ang pagluklok kay Gatchalian, sabi ng palasyo. Ang nangyari sa Senado ngayong hapon ay naaayon sa batas at rule of law. Kinikilala at nirerespeto ng palasyo ang desisyon ng bagong mayorya at ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras.